Hindi, natatawa ako ha. Meron akong i-share sa inyo. Kasi habang nag-scroll-scroll ako sa aking Facebook, may nakita akong post sa isang page dito sa Hong Kong. Para pala sa kaalaman ng lahat, kapag nagtatrabaho ka dito sa Hong Kong, anytime pwede kang ma-terminate or di kaya pwede kang mag-break contract dahil nga legal ang termination dito sa Hong Kong. So ready ninyo talaga ang inyong sarili at sinasabi nga matira matibay. Ang katilang ng aking ayan ang aking liig. Bahala ka diyan. Never mind. So may nakita akong post tapos binasa ko yung mga comments na tatawa talaga. Sabi kasi ni sender, gusto ni Medem ako mag-quit. Ano gagawin? Ayan. Tapos binasa ko yung mga comments. Ito guys, share ko sa inyo. Sabi na nag-comment, umuwi ka ng kinabukasan na pag day off mo. O, diba? Ang ganda. Tapos ito pa, patigasan kayo sender. Wala ka mong quit-quit sa vocabulary mo. Sunod, huwag, masisira pangarap mo. ito naman. Gumising ka ng 10:30. Tingnan ko lang kung di ka ma-terminate. Ang galing ng mga kababayan natin. Sunod sabi, para hindi makabayad si madam sa'yo, matira matibay, ma'am, kamo. Sunod dito pa ha, tumawag ka ng mag-isa pag tinanong sino kausap mo, kamo, nakatira sa bahay na may sungay. Ginawa na yan ng Indo na kasama ko noon. Ayun, pinauwi agad. Natakot si amo, baliw pala, ganun palang gagawin ninyo para ma-terminate kayo. Kasi nga guys, mas okay yung ma-terminate ka kung kesa ikaw ang mag-break contract. Tapos ito pa, ito maganda to. Try ang panty niya, gawin mong basahan sis. Pag tinanong ka bakit basahan, basahan na, sagutin mo, akala ko basahan, mukha kasing basahan. Ito maganda to. No, kamo, sabihin mo, you're the one who doesn't like me, so you're the one, you give me termination letter. Just give me one noti kamo, ah. Sunod, mabait si sender, ay si commentor. Sender, bago ka matulog mamaya, sabihin mo, pag gising mo, bukas, ready na breakfast mo. Sunod, fired her as your employer. Char. Ang galing talaga nila, oh. Sunod, yung quit niya, lagyan mo ng i, sa sunod lang, i-tell to your mom, quiet. Sunod, meron pa nag-comment dito, sender, yaan mong magka-wrinkles si Medem, basta wag kang mag-quit. Tama nga naman, patibayan lang. Mag-apply ka ng hinahinay, sender. If 1 month notice siya, may panahon para maghanap ng amo. So, sumagot naman si sender. Inumpisahan ko na sis, magkagulatan na lang kami. Alam nyo guys, ginagawa lang namin kakatawanan yung mga dito, yung mga comments natin or yung mga mindset natin kasi kung tutuusin naman talaga, may karapatan nga tayong mag-terminate kung hindi na talaga natin kaya ang mga ugali ni employer. O di kaya kung yung mga ang trabaho natin sobra-sobra na. Kaya bago kayong mag-break contract or i-terminate ang inyong mga kontrata, ang gagawin ninyo, kasi 1 month notice naman talaga yan, ang gagawin ninyo, maghanap-hanap muna kayo ng employer. Tapos kapag nakapirma na kayo ng kontrata doon sa panibago ninyong employer, pwede na kayong mag-send or magpapirma ng 1 month notice kay amo. At saka guys kahit hindi pirmahan ni employer, ito lang yung pagkakaalam ko kasi yun ang ginagawa ng iba. Kahit hindi pirmahan ni employer, ang iyong 1 month notice, ay pwede mo na rin yan ihulog sa immigration. Yung mga hindi nakakapunta sa immigration, mayroong sa mga lugar natin, mayroong mga green na letter box dyan. Doon ninyo ihulog ang inyong mga sulat kay immigration. Para yung 1 month notice ninyo, yung termination letter ninyo, makakarating talaga sa immigration. Kaya good luck sa mga mag-terminate at maghahanap ulit ng mga panibagong employers. Pero kung kaya naman ninyo guys para naman hindi masira ang ating record sa immigration, tiis-tiis lang talaga. Kaya ingat kabayan!